Okay, so yan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang ipapakita ko sa inyo dito pa rin sa hometown ng aking asawa sa bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So itong property na ito ay meron po sukat na 4,069 square meter. Ito po ay isang hardware po siya. Ayan, so tara po, pasukin natin to at ipakita ko sa inyo itong property na ito. Okay, so yan po mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So, ito po yung property na binibenta. Dati na i-vlog ko na po ito pero i-re-vlog ko lang po siya. Ang dati po niyang presyo nasa 14M po eh. Pero ngayon po, binaba na po nila yung yung price ng ano po to, ng property na to. Ito pong property na to ay meron pong presyo na po ngayon na 9 million po siya. 9 million, may konting bawas pa naman daw po, sabi po nung seller po. At ang maganda po dito ay clean title po siya. So, simula po dito sa pader po na to, diretso po yan. Nakabakod na po yung buong property. Ayan. At hanggang dun po, yung frontage po niya. Estimate ko po na sa mga 30 siguro o mga 40 meters more or less po ang kanyang entrada. So hanggang dito po yung kanyang frontage. Nakabakod na po. Sa harap po, ito po yung barangay road. Pero ang maganda po ito, ilang metro lang po ang layo po niya sa National Highway. Mga nasa 300 meters lang po ang layo po niya sa National Highway. So ito po yung boundary. Ayan. Diretso po yan. Maganda yung bahay ng kapitbahay nila. Ito po, mga kabahay na po yan. Ayan. At mga ilang metro lang po ang layo po niya sa National Highway. Sa Tiplex, Rosales, Bilasis Exit, nasa mga 10-15 minutes driving lang po. Sa town proper po siguro nasa mga 10 minutes driving po sa town proper po ng Umingan. So may power line na, may internet connection. At ang maganda po dito ay kasama na po yung mga gamit po ng hardware po na ito. Yung truck, yung ibang mga naiwan pong mga hindi nabentang mga binibenta sa hardware. Ayan po. Pero ang dadalhin lang daw po ni seller yung kanyang personal na gamit at yung isang tricycle po nila. And the rest po kasama na po sa bentahan yung mga gamit po na andito sa sa hardware nito. So meron po siyang gate. Ito po yung gate. Ayan. At dito po sa kanyang harap may mga puno po ng niyog. Ilan ba yung mga puno ng niyog? Siguro sa mga 10 mahigit po siguro. Sabihin natin mga 10 more or less po na puno ng niyog. At ito po yung imbakan nila ng kanilang mga buhangin, graba, mga bato dyan po. Ayan po nila ini-imbak. At yung presyo nga po ay 9 million. May konting bawas pa naman daw po, sabi ng seller. At clean title po ito. Tax updated po siya. And then talagang deed of absolute sale po itong property na ito. So ito kagandahan po nito, may business ka na, itutuloy mo na lang. Ang reason ba't binibenta is na po, pagod na daw po yung seller. Kailangan daw po niyang mag-rest naman na. So 4,069 square meter, ayan po. At yun po yung nila. Siguro garahe po ng mga truck nila na iba. Pero isa na lang po kasi yung truck nila eh. Ayan. So ito po yung mga ibang gamit na kasama sa bentahan. Ayan po itong truck. Ayan, kasama na po sa bentahan po itong truck. Itong mga ito, kasama na po sa bentahan. Yung mga hindi pa nila nabenta na mga po sa hardware. May mga PVC pipe pa dyan. At may mga graba pa na hindi pa naibenta. Kasama na po sa bentahan yung mga yan. So patag po siya. And as you can see po sa ating video, maganda po itong property na ito. Pang business po talaga, itutuloy nyo na lang. Pero sa inyo po yan kung ano pa yung gusto nyo idagdag na business po dito. Yan, sa harap, pwede naman kayo maglagay pa ng gasoline station sa harap dahil maluwang naman po yung frontage ng property. So po si seller, kung nakita nyo po yung sasakyan po na yan, hindi po kasama sa bentahan po yan. Okay, hindi po kasama sa bentahan yan. Ganon din po yung tricycle po doon. So hindi po kasama sa bentahan. So ito po sa mga ito naman itong mga naiwan na to kasama na sa bentahan po. Ayan. Itong mga pintura, itong mga dito, mga grout, mga ng grinder. Ayan. Ito mga mga accessories po dito, yung mga
ano naman sa mga bakal, pipe, ayan po. Kasama na po sa bentahan yung mga yan. Itutuloy nyo na lang pong ibenta. May mga pako ba, madam? May mga pako pa? Marami pa. So, tingnan natin yung iba. Kasama sa bentahan po para itutuloy nyo na lang. May tiplon pa dito. Ano pa yung mga pako po. Ayan. Kasama na po sa bentahan yan. So, clean title po ito. Mga madam sir, mga boss. So, ito, mga kasama na rin po sa bentahan. So, okay lang ma'am. Pasukin ko din yung loob ng bahay. Sige po. Ma'am, samahan niyo ako ma'am. Para na po. Sige po, samahan niyo po ako. Ayan. Ipapakita ko rin po sa inyo itong loob ng bahay para makita nyo rin po. Okay, ito po yung bahay po nila, bungalow type. Yung mga gamit po na personal po ni seller ay hindi po kasama, pero yung mga gamit sa loob ng bahay, kagaya po ng hello po. Kagaya po itong mga kama. Ayan, mga ito ba tumatawag po? Mga ayan, basta kung ano po yung nakikita nyo po, yan, itong cabinet na ito, kasama po sa bentahan yan. Ilang kwarto ito, ma'am? Ay, open lang po siya. Open lang po yung kwarto. Parang nilagyan lang ng konting division. Ayan, tapos ito na po yung yung kitchen. Ayan, yung lababo. And then dito sila nagluluto. Ayan, ito po yung kanilang source of water, deep well. May nawasa kayo, ma'am? Nawasa tsaka deep well gamit nyo? Or ito lang? Nawasa. Nawasa tsaka deep well po. So ito naman po yung CR. Ayan po. Dadagdagan nyo na lang kung gusto maglagay ng shower. Nasa inyo na po yan. So puntahan naman po natin yung likod ng prop. So puntahan naman po natin yung ibang part ng property. So pupuntahan natin yung saan sila gumagawa ng hollow blocks. Ayan. So dito po may mga puno pa rin po. Ano kaya tawag sa puno na ito? Lime? Opo, ganun po siguro yan. Meron pong puno ng duhat. May ilan yung puno ng mangga, madam? Isa lang? Isa, dalawa, tatlo yung mali. Tatlo. Tatlo daw po yung puno ng mangga. Tapos sa 10 mahigit yung puno ng niyog. Merong isang duhat. At may mga mulberry to. Mulberry po ba to? Ay, hindi. Ano to? Tawag dito? Yung nakalimutan tawag dyan. Yung ginagawa nilang Ito po, yung puno na to. Meron dalawang langka. Ay, may dalawang langka. Ayan po. So, ito po yung kanilang likod ng bahay. Ayan. May rep na doon. Kasama na sa bentahan din po yung mga yan. Nasa inyo po yun kung kayo na po magpapagawa. So, ito po. Yung ibang part. May mga halaman si madam. At ito naman po yung paggawaan po ng hollow block. Ayan. Sa ngayon po ay gumagawa sila ng hollow blocks. Ayan. So, ito po yung paggawa ng hollow block. So, boss, ng umaga, mga ilang hollow block nagagawa mo sa isang araw? 400? 4 na bag. Ay, 4 na bag. So, pang ilan yun, boss? Ilan yung, nun? Ilan yung magagawa ng 4 na bag? 300 na piraso. So, 300 daw po na piraso na hollow block yung nagagawa po ng 4 na bag na semento. Ayan. So, kagawa lang po ito. Makakapal din. Anong size ng boss, hollow blocks nyo? Ay, 4. 4 daw po yung size ng hollow blocks. So, ito naman po yung CR ng mga trabahador. Yan. Ito na po yung boundaries sa likod ng property. Yan, nabakuran na po yung likod ng property. Ayan. At ito naman po yung kanyang paggawaan ng hollow blocks. Ayan po. So, ulitin ko po. 4,069 square meter. Clean title po. TCT, electronic title, buhay yung nakapangalan sa titulo, deed of absolute sale, tax updated po ito. Ang presyo, dati siyang 14M, ngayon po ay 9 million na lang po yung presyo. At kung gusto i-negotiate yung price, may konting bawas pa naman daw po kay seller at siya mismo makakausap nyo po dito sa property kapag po kayo nag-viewing. Rating ko po, located po ito sa bayan po ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan, itong property na ito. At ito naman po yung ibang part pa po ng property. Ayan. Ito yung pangatlong mangga na maliit pa lang, katanim lang pa lang po. At dito naman po yung ibang part na pwede pa kayo maglagay ng dito kung ano yung gusto nyo ilagay. So maganda na po itong property na ito. May business permit na rin po. Naayos na po ni seller lahat po yun. Kayo na lang po magtutuloy ng kanyang business permit. Kayo na rin po sakaling mag-transfer po ng business permit po niya sa pangalan po ninyo. Okay po. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding sa property na ito, tumawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo kausapin yung seller, on the spot yung makakausap po din sa property po si seller. At kung gusto nyo negotiate yung property, si madam na lang po kakausapin natin. At
Ganun po gagawin natin. At nakadepende na po sa inyo yan kung saan kayo magsasalubong ng presyo. Ayan. Sa obligasyon naman po, ang sabi ni seller, pag-usapan nyo na lang po yung obligasyon. Okay po. So, ang ganito po muna. Bago pala sa aking YouTube, paki-subscribe nyo po ako. And din sa aking Facebook, paki-follow nyo po ako. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po sa atin.